So welcome guys sa ating educational webinar. So market update tayo sa gold. So recently nakita natin sa sa gold is recently tumaas siya, no. Makita natin nagkaroon ng bullish move, no. Then makita natin gamit yung ATS is meron tayong mga key level sa baba, no. Nag-hold above sa key level. So example ng hold above is dito kahapon, no. Nag-hold dito sa key level natin and dito. So makita natin sa mga signals natin, example sa 3 minutes time frame, no. So sa mga alert signal natin sa Discord, makita natin yung mga entry kung saan yung best maghanap ng buy position, no. So pwede mo gamitin yung mga confirmation natin or signal as entry ng trade natin, no. Confirmation ng trade. For example dito, may mga buy signal tayo dito nung nasa baba pa lang yung gold, no. So pwede natin yung gamitin as entry sa mga trades natin. Example, pwede ka mag-enter ng buy position, no. So always set stop loss or dito basta naka-align sa market structure, sa fundamentals and sa trend ng market, no. So tingnan natin yung structure ng gold na yun, no. So since nagkaroon na tayo ng bullish move, no. So based sa market structure is after mag-form ng higher high, no. So makita natin nag-form siya ng higher high dito. So lagay natin yung structure, no. Dito naman may higher low. So ganyan. So we are anticipating a formation ng higher low, no. Basta mas pataas pa siya sa previous low, no. So ayun yung ibig sabihin ng higher low. So we are anticipating a pullback move, no, at least dito sa key level or below sa key level na yan. Then if makita natin mag-hold, no, continue yung bullish move, possible mangyari yan. So mas better maghanap ng buy position, no, or buy setup if magkaroon ng pullback lower, no. So kaya gusto natin makita is mag pullback lower muna siya sa key level, no. Mas prefer natin is below sa key level, no, para naka-align sa bias natin na bullish bias, no. Then pwede rin natin gamitin yung key levels natin para mag-form ng bias. Example dito. So may mga key level dito and sa baba na possible i-retest ng market, no. So possible i-retest yan, itong key level or ito sa baba. Ito yung ideal scenario natin na balikan ng market yung mga key level natin sa baba, no. So pwede natin mag-draw ng horizontal line yung previous key level, no, para mag-extend yung line, no. So ito yung overall preference natin na pullback lower sa key level. Pero sa base sa market condition or base sa market structure na yun is very unlikely pa siya mangyari dahil recently is nag-create na tayo ng malakas na bullish momentum or bullish move pataas. So if buyers ka, so mas better mag-wait na lang muna ng setup, no. Kasi before is dito maganda maghanap ng entry position dito sa baba or dito sa pullback or dito kaninang umaga. So ayun yung mga best entry position kung nakikita nyo is during yan sa pullback lower, di ba? Before magkaroon ng bullish move, nag-pullback lower muna siya. So after ng pullback, doon maganda mag-entry ng buy position. Same rin dito.
And recently, kaninang umaga, dito after mag-pullback lower, makita natin dito maganda mag-entry ng buy position. So same rin yung next anticipation natin na mag-pullback lower muna, then dun tayo maghanap ng buy setup, no, para maganda yung entry position natin. Maganda yung position ng entry natin, hindi yung mag-enter tayo ng buy position sa taas, no, kasi possible maipit yung buy trade mo dito dahil sa possible pullback lower or profit taking. So ayun. So tingnan natin yung mga recent signal gamit yung ATS natin. So sa Discord pala natin, meron tayong bagong alert signal. Ito yung naman yung gold scalper. So mostly ito lang naman yung seconds time frame, no, sa 30-second time frame. So sa trading view, so hindi siya available sa chart natin, no, sa para lang sa mga naka premium subscription plan sa trading view. So para ma-access mo yung 30-second time frame. So makikita mo dito yung mga signal, no, sa 30-second time frame, no. So halos same lang siya sa 1 minute time frame. Mas marami lang siyang signal na sinisend sa Discord natin, no. So makikita natin dito mga buy signal. Recently, ito yung gold. Kaninang 12:88 PM, no. Sa 3 minutes time frame, no. Makikita natin sa price na sa 4,977. So makita natin buy signal dito is ayan. So pwede natin gamitin yung mga signals for entry confirmation, no. So if bullish bias tayo, so pwede natin gamitin yung mga signal basta naka-align yan sa bias natin, no. If bullish bias tayo, so maghanap lang tayo ng entry for buy setup. Pwede mo gamitin yung signal na yan as entry ka na agad. Then set stop loss below sa signal kung saan magiging invalid yung trade natin. So makikita natin tumaas siya ng almost 4,000 pips, no. So pwede mo i-hold yung trades na yan. Pwede mo i-trail stop or pwede ka mag-secure partial, no. So then pwede rin natin gamitin yung higher time frame candle formation dito. So kung makikita mo dito, yung best entry ng buy position is dito nung nag-form yung H4 candle, no. Yung malapit sa opening ng candle or sa lower wick. So dito maganda mag-entry ng buy position based sa higher time frame candle formation, no. Kasi mag-enter ka before pa mag-bullish move, no. So kaya ayun yung best entry ng buy. Kaya maganda gamitin yung higher time frame candle natin to identify kung maganda ba mag-enter ng buy or sell. So na yun, based sa candle formation, no, hindi siya maganda mag-enter ng buy sa taas kasi tumaas na siya sa H4 candle . So paano avail ang signal? So i-PM mo lang ako sa Discord or sa Facebook. Dapat marunong tayong mag-form ng trading plan, no, or bias sa market, no. So pwede natin sundin yung market bias, example dito. So hanap tayo ng example. Lagyan natin both signal para makita rin yung sell signal, no. So pwede tayo mag backtest dito. Yan natin.
So, ito pala yun. So, gamitin natin yung H4 candle formation, no? Kung paano tayo mag-enter ng trade. Titingnan natin tong H4 candle, no? So, yung malaking candle na nakita natin sa right side, alisin muna natin yung H1 para mas madali tingnan. So, to identify best entry, no? Example dito sa gold, no? Sa 5 minutes time frame. So, kahit nasa lower time frame tayo, like 1 minute, 3 minute, 5 minute time frame, makikita natin yung candle formation sa H4 candle, no? So, pwede natin ito gamitin as confluence for entry and exit. So, example dito, makita natin malakas yung bullish momentum, no? Pero, if i-apply natin yung ATS, meron tayong key level sa baba. So, if may key level dito sa baba, no, possible i-retest ng market yung key level, no? 'Di ba? Sabi natin na-attract yung price sa mga key levels na possible i-retest ng market 'yan. Gusto balikan ng price yung mga key level, no? Also, combine rin pa natin dito gamit yung market bias natin na higher time frame bearish bias. Ibig sabihin, based sa daily candle, no? Bearish structure, no? If bearish structure sa higher time frame, no, mas mataas probability ng maghanap ng sell setup, no? Mas better maghanap ng sell setup. Then may mga previous sell signal tayo dito. So isa-isahin natin yung mga confirmation gamit yung ATS, no? So example dito, so pwede natin gamitin yung ATS sell signal sa 5 minutes time frame, no? Pangalawa naman yung key level, no? So if titingnan natin, price is above key level, no? Kaya tayo bearish bias. Price above key level, kaya tayo bearish bias, no? Then pangatlo, hard time frame bearish bias, no? Yung sa lower right. And then pang-apat, hard time frame candle anticipating upper wick. So mag-sell entry tayo sa upper wick, no? So, anticipating mo na yung bearish candle na ito is na nag-form ng bullish move na mag-flip siya from bullish candle to bearish candle. Then holding below sa key level, no? So pwede ka mag-entry sa taas. So dalawa yung possible entry point mo dito. Sa upper wick, anticipating na mag-form ng lower wick, or sa flip ng candle, pwede rin yun. Then yung take profit mo, pwede mo gamitin yung key level as take profit level, no? Dahil doon possible balikan yung mark ng price ng market. Tingnan natin. So makita natin dito, nag-flip yung candle, no? So ulitin natin. Before pa mag-drop. So dito, after mag-flip ng candle, no, pwede ka mag-enter ng sell sa flip ng candle, no? Before pa mag-bearish candle, no? Naka-ready na dapat yung sell mo. Or pwede rin mag-entry ka sa taas sa upper wick, no? Pwede rin 'yon. Then i-target mo yung take profit sa key level sa baba, no? So ayan. Makita natin bumaksak yung gold, na hit yung key level natin, no, sa baba.
So ayun yung kung paano gamitin yung mga confirmation sa ATS natin. So take note, no, kapag trade kayo, so hindi nyo kailangan mag-enter ng mga trades na based lang sa signals, no, based lang dito sa mga alert signal natin sa Discord. So pwede pa rin kayo mag-trade based on price action, market structure, sa key levels, no? So hindi nyo kailangan ng signal para makapag-entry kayo. Pwede kayo mag-entry ng sell dito, ng sell dito, no? Or pwede ka mag-buy dito, no? So hindi required ang signals, no? Confirmation lang 'yan, additional confluence for entry. Tingnan natin. So dito naman sa ganitong structure naman, no? Makita natin na bumaksak na yung gold. So dito naman magiging bias naman natin dito is bullish bias kasi based sa key level, nasa taas yung key level, di ba? Yung key level na to. So magiging confirmation natin price below key level, magiging bullish bias naman tayo. Pwede natin gamitin yan, no? Pwede ka maghanap ng buy setup dyan below key level, no? Or dito sa lower wick ng H4 candle. Dahil possible, no? Kaya tayo bullish bias, possible balikan ng market yung key level sa taas, no? So nag-form ng bagong H4 candle. So makita natin na niritis na yung unang key level na ito. So binilikan yung unang key level, no? Tingnan lang natin yung H4 candle, yung formation, no? Makita natin nag new day to, 8 AM to. Nakita nag-form ng H4 candle, nagkaroon ng bullish momentum, no? Kaya nakita natin is ni-retest ng market yung key level sa taas. So based pa lang sa candle formation, market bias, bullish bias, no? Then if napaghanap pa ng buy position, no, and ni-retest yung key level sa taas, so pwede mo gamitin yan as take profit yung key level sa taas. Then naka-align pa siya sa our time frame candle formation natin. So 'di ba? Di mo kailangan ng mga signals for entry. So mostly mga trades natin is sa akin mostly based lang sa key level, no? And sa market bias, sa price action, sa higher time frame candle, no? So additional confirmation na lang yung mga signal natin for entry. So ulitin lang natin yung market update natin sa gold. So overall bullish bias naman tayo sa gold, no? So pero we are anticipating a pullback lower. So pullback lower sa key level. Siguro bullish move muna mamaya hanggang New York session. Then prefer natin mag pullback lower sa key level. If mag hold above yung key level na yan, then bullish bias. Or mas prefer natin is mag pullback lower pa. At least i-retest tong key level na to or itong previous low na doon tayo maghanap ng entry for buy position, no? So ay lang muna guys sa ating market update sa gold, no?